Sa mataas na bahagi ng baryo ng San Marudo, kung saan madalas ay pinatamaan ng malamig na simoy mula sa bundok, naroon ang maliit na kubo na tinitirhan ni Lyra Montera. Isang dalagang payak, ngunit tila ba may kakaibang ningning sa bawat ngiti niya. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, maririnig ang kaluskos ng mga kahoy mula sa bakod ng mga kambing ni Aling Puring. Doon nagsisimula ang araw ni Lyra. Hindi dahil katulong siya ng matanda, kundi dahil siya ang tumutulong dito mula pa pagkabata. "Lyra, hiha ba kalamigin ka sa labas?" Sigaw ni Aling Puring mula sa bintana. Ngumiti si Lyra habang sinasara ang maliit na gate ng kulungan. "Ayos lang po ako, Aling Puring. Masasanay din po tong mga kambing ninyo. Parang ako rin po. Matigas ang ulo pero mabait naman," biro niya. At agad din siyang ngumiti nang marinig ang malutong na tawa ng matanda. Lumaki siya sa panganalaga ng tiyuhin niyang si Tiyo Rogelio, isang mangingisdang tahimik ngunit mabait ang loob. Wala siyang maalalang magulang. Ang sabi ni Tiyo Rogelio, iniwan daw siya ng ina noong sanggol pa siya at mula noon ay tinuring na siyang sariling anak. Dahil dito, nasanay si Lyra na harapin ang buhay ng walang hinihintay na kapalit mula kanino man. Sa ilog siya unang natutong tumulong, magbuhat ng lambat at maputong maging matibay. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa palengke upang dalhan ng gulay si Miming, ang batang vendor na paborito niyang tulungan, bigla siyang napahinto. May tatlong magagarang sasakyang pumarada sa gitna ng makipot na daan. Bumukas ang pinto at bumungad ang tatlong lalaking halatang hindi tagaron, matangkad, maayos manamit, at may dalang presensya na parang artista sa pelikula. Sila ang magkakapatid na Drake, Kael at Nox Alejandro. Tatlong milyonaryong pumasok sa San Marudo para maghanap ng lupaing maaaring gawing eco-resort. Nang makita nila si Lyra na inaakay si Miming para tumawid, napatigil ang mga ito. "Bro, sino yun?" bulong ni Nox habang nakapamulsa. "Lokal siguro," sagot ni Kael. Nakakunot ang noo, ngunit may ngiting hindi maitago. Si Drake, ang pinakamatanda, ay seryoso lamang na nakatingin habang inaayos ang relo. Mukhang mabait, tumulong sa bata. Noted, hindi pa man lumalapit ang mga ito, ay naramdaman na ni Lyra na pinagmamasdan siya. Pinilit niyang ngumiti, ngunit agad ding umiwas ng tingin at nagpaalam kay Miming. "O siya, iwan na kita rito. Ingat ka ha." Pagdating niya sa ilog, sa ilalim ng malaking punong nara, muli niyang nakita ang tatlong magkakapatid. Nakatayo sila roon, tila nag-i-inspeksyon ng paligid. Tahimik na bumaba si Lyra mula sa path. Ngunit nang mapansin siya ni Kael, agad itong kumaway. "Hay, miss!" masiglang tawag nito. "Ah, hello po!" maikling tugon ni Lyra habang nagsisimulang maglakad palayo. "Pwede bang magtanong?" Humabol si Drake, mas seryoso ngunit magalang. "May shortcut ba papunta sa kapilya?" "Meron po, pero medyo madulas doon sa may paakyat," sagot niya. "Pwede mo ba kaming ituro?" tanong ni Nox. May ngiting parang nanunukso. Ngunit bigla niyang narinig mula sa malayo ang kampana mula sa baryo. Tumigil siya parang may kaba sa muka. "Pasensya na po, kailangan ko pong umuwi. Dito po, diretso lang kayo, tapos kanan sa malaking kawayan." "Hintay," sabat ni Kael, ngunit mabilis nang lumakad si Lyra. Nagkatinginan ang magkakapatid. "Bakit parang nagmamadali palagi?" bulong ni Nox. "Hindi ko alam, pero interesting," sagot ni Drake. Ilang araw ang lumipas at mula palengke hanggang tabing ilog, madalas nilang makita si Lyra. Hindi niya ito planado, ngunit dahil sa dami ng ginagawa niya sa baryo, nagtatagpo sila sa iba't ibang lugar. Minsan, nakita ni Kael si Lyra sa plaza habang tinutulungan ang ilang kabataang magpintura. Lumapit ito at nagbiro. "Hindi ka ba napapagod? Parang lagi kang may ginagawa." Ngumiti si Lyra, nagpupunas ng pawis gamit ang lumang panyo. "Pagod po pero masarap sa feeling kapag may natatapos." "Nakakatuwa ka naman," sagot ni Kael. Sa kabilang banda, si Drake ay madalas mapadpan sa kubo nila. "Tiyo Rogelio, may isda ba kayo ngayon?" tanong nito, pero halatang hindi isda ang pakay.
Si Nox naman ay minsang nakasabay siya sa talipapa. Ikaw na naman, sabi nito. Lagi ka yatang nandito. Ganun po talaga pag maraming kailangan gawin, tugon ni Lyra, sabay ngiti. Ngunit sa bawat pagtatagpo nila, isang bagay ang mapapansin ng sinumang matalas ang mata. Bago pa dumilim, palagi siyang biglang nagmamadaling umalis. Para siyang laging may hinahabol o pinatakasan. At tuwing nagtatapos ang araw, may makikita ang magkakapatid na hindi nila maipaliwanag. Isang maliit maliwanag sa tuktok ng bundok kung saan paakyat si Lyra gamit ang isang lumang lampara. Parang may tinatago, parang may kailangan siyang puntahan, at parang may oras siyang hindi dapat lampasan. Matapos na mga araw na palaging bigla ang pag-alis ni Lyra tuwing dapit hapon, lalo lamang silang tatlong magkakapatid na Alejandro nagkaroon ng interes sa kanya. Hindi nila maintindihan kung bakit tila ba may hinahabol ang dalaga bago lumubog ang araw. Tila may oras siyang sinusunod at ayaw niyang lumampas kahit isang minuto. At sa kabila ng pagtatago ni Lyra sa tunay niyang dahilan, hindi maiwasang mas maging maayos ang ugnayan nila sa kanya sa bawat pagkakataong nagtatagpo ang kanilang mga landas. Isang umaga, maaga pa lamang ay bumaba na si Drake mula sa kanilang rest house at nagtungo sa ubo nila Lyra. Bitbit niya ang maliit na paper bag na may lamang tinapay na bagong luto mula sa panaderya ng baryo. Nang makita siya ni Tio Rogelio sa harap ng kubo, napakamot pa ang matanda. "Abay Drake, ang aga mo namang bumisita. Ano bang atin?" tanong ni Tio Rogelio habang naghahanda ng lambat. Magpapabili po sana ako ng isda," sagot ni Drake, bagamat halatang hindi iyon ang tunay na dahilan. Nakangising umiling ang matanda. Hindi pa ho ako nangingisda. Pero teka lang, gigisingin ko si Lyra." Wag na po. Wag niyo na siyang gambalain. Mabilis na tugon ni Drake. Pero huli na. Lumabas na si Lyra. Nakaayos ang buhok at may hawak na bayong. "Sir Drake," gulat niyang bate. "Napaaga po kayo ngayon. Kailangan ko lang ng isda." Kunyari, biro ni Drake, dahilan para mapatawa si Lyra. Umiling siya, bahagyang namumula ang pisngi. Habang nag-uusap sila, dumaan si Mang Kulas, ang kapitbahay na palaging maubalitang bago. "Ay Lyra, yung mga punong santol sa likod, kailangan na raw ayusin. Nakatabingi na, baka mahulog sa mga kambing ni Aling Puring." Agad ay nag-alop si Drake. "Gusto mo tulungan ka namin?" "Naku, hindi na po. Kaya ko po yun." Ngunit kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Sa kabilang banda, si Kael naman ay nagpakitang gilas sa community clean-up drive ng barangay. Pagdating niya sa plaza, naroon na si Lyra, nagpipintura ng lumang stage. Kasama niya sina Tita Malen at ilang kabataan. "Uy Lyra," nakangiting tawag ni Kael habang may dalang malaking timba ng pintura. "Tulungan na kita dyan." "Huy Kael, ikaw? Marunong ka bang magpintura?" sabat ni Tita Malen. Nakataas ang kilay. "Of course," sagot ni Kael, sabay walis ng buhok pataas. Pero pag-apak niya sa hagdan, nalagkit ang sapatos niya sa pintura. "Oh, okay, medyo hindi pala ako ganun kagaling." Natawa mismo si Kael. Mas lalo siyang natawa nang makita niyang hindi makapagpigil si Lyra sa pagngiti. Sa hapon ding iyon, si Nox naman ay napadpad sa talipapa. Doon niya naabutan si Lyra na nakikipagtawanan kay Nanang Reza, isang tindera ng gulay. "Nox," bati ni Lyra. Medyo gulat. "Ang layo mo sa rest house ah." "Nagbabaka sakali lang na makikita kita," sagot ni Nox. Diretsyahan, ngunit hindi bastos. "May bibilhin sana akong kahit ano. Basta yung bibilin ko, masarap." Yung pinakamura o pinakamahal?" singit ni Nanang Reza. Napapailing. Natawa si Nox. "Pinakamura. Pero wag mo nang sabihin kay Lyra. Baka isipin niyang naghihirap ako." "Wala naman akong sinasabi," sagot ng dalaga, bahagyang naiilang. Habang lumilipas ang mga araw, tila ba natural nang nagiging parte ng araw ni Lyra ang presensya ng magkakapatid. Hindi niya ito inaamin, ngunit may kung anong ginawang nararamdaman tuwing nakikita niya sila sa baryo. Kahit paminsan ay nag-aalita ng tatlo dahil pareho silang gustong mapalapit sa kanya. Isang hapon, nang nagtutulungan ang buong komunidad mag-ayos ng mga bulaklak sa harap ng kapilya, napansin ni Tita Malen na sabay-sabay na dumating sina Drake, Kael at Nox. "Mga anak, may piyesta ba?"
Bakit sabay-sabay kayong nandito? Tanong niya. Nagkatinginan ang tatlo. Coincidence? Sabi ni Kael. Coincidence din, sabay ngiti ni Drake. Coincidence na mukhang obvious, sarkastikong dagdag ni Nox. Napailing si Lyra sa kanilang tatlo at nagpatuloy sa pag-ayos ng mga bulaklak. Ngunit hindi niya maitago ang ngiti. Ngunit nang lumalim ang hapon at nagsimulang mamula ang kalangitan, bigla siyang nag-ayos ng gamit. Lyra, aalis ka na? Tanong ni Kael. Oo po, kailangan ko pong umuwi bago gumabi. Mabilis nitong sagot. Teka lang, ihahatid na kita, alok ni Drake. Hindi na po, salamat. Nanlamig ang boses ni Lyra. At kahit nang umiti siya, halatang gusto niyang makaalis agad. Hindi na sila nakatanggi nang magsimulang maglakad si Lyra paakyat ng daan. Sa likod niya, napatayo si Lolong Turo, isa sa pinakamatandang taga-bundok. Tahimik niya itong sinundan ng tingin at bulong sa sarili. Ay nako, sana walang makahalapa sa sitwasyon ng bata. Nagtaka ang magkakapatid nang marinig iyon, ngunit hindi sila nagtanong. At sa gabing iyon, habang nakatanaw sila mula sa rest house, muli nilang nakita ang maliit na liwanag na gumagalaw sa tuktok ng bundok. Si Lyra, may bitbit na lampara at may misteryong hindi pa nila nauunawaan. Mula nung gabing muli nilang nakita ang liwanag na gumagalaw sa tuktok ng bundok, lalong lumalim ang pagdududa ni na Drake, Kael at Nox tungkol sa misteryo ni Lyra. Hindi pa nila alam kung ano talaga ang dahilan ng pagmamadali ng dalaga tuwing dapit hapon. Ngunit malinaw, may itinatago siya. At ang bawat araw na lumilipas, mas lalo nilang napapansin ang mga kakaibang kilos nito. Dumating ang pistang bayan at puno ang covered court ng mga tao. May mga palaro, banda at makukulay na banderitas. Naglalakad si Lyra kasama si Tita Malen at ilang kabataang volunteers mula sa barangay. Abala sila sa pag-aayos ng mga upuan para sa cultural night. Pagdating ni Kael at Nox, agad itong napansin ni Lyra. Paunti-unti siyang napaatras, tila naiilang. Lyra, tawag ni Kael, nakangiti habang may hawak na 2 bote ng malamig na juice. Para sa iyo, alam kong pagod ka. Salamat po, Kael. Mahina niyang tugon habang inaabot ang isa. Pwede kitang isayaw mamaya ha? May banda raw na magpe-perform? Pilit pa ni Kael, nakangiti. Pero agad siyang umiling. Pasensya na, hindi po ako pwede. May gagawin pa ako. Hindi pa man natatapos ang sagot ni Lyra, lumapit na si Drake. Seryoso at parang may ibang intensyon. Kung busy ka ngayon, pwede naman bukas. Gusto lang namin. Drake, biglang sabat ni Kael. Ako nakausap niya. Ay, sorry, malamig na sagot ni Drake, pero halatang pinipigilan ng inis. Si Nox naman ay nasa di kalayuan, nakaupo sa harap ng stage. Minamamastan lang niya ang dalawa. Nang makita niyang tila naipit si Lyra, kumaway ito at tinawag. Lyra, halika sandali, may ipapakita ako sa'yo. Para makaiwas, agad lumapit si Lyra kay Nox. Huminga siya ng malalim. Salamat ha. Parang nag-aaway na naman sila. Hayaan mo sila, sabi ni Nox. Pero bakit ba lagi kang nagmamadaling umalis pagpalubog na ang araw? Napatingin si Lyra sa kanya. Isang titig na parang may gustong ikwento, ngunit hindi maaaring sabihin. May kailangan lang akong gawin, sagot niya. Hindi ko pwedeng palampasin. Gawin? Gabi-gabi? Tanong ni Nox. Hindi na napasagot si Lyra dahil biglang nagsimula ang banda. Nagsimula nang magtipon ang mga tao sa gitna para magsayawan. Muli siyang inalok ni Kael. Dance? Tanong nito. Umaabot ang kamay. Pero tinanggihan na naman siya ni Lyra. Hindi talaga pwede. Kael, kailangan ko nang umalis. Dito napansin ang tatlo. Nagpanik ang mukha ni Lyra nang mapansin niyang papalubog na ang araw. Wala ni isa sa kanila ang nakapagpigil nang biglaan niyang pinulot ang bag at nagmadaling lumabas ng covered court. Sundan natin, utos ni Drake. At halos sabay silang tatlo na naglakad paakyat sa lumang tulay papuntang baryo. Mula roon, nakita nila ang kakaibang tanawin. Si Lolong Turo, matandang taga-bundok. Nakatayo sa paanan ng tulay, tila nakabantay. Pagdaan ni Lyra ay bahagya itong yumuo sa matanda, parang nagpapakita ng paggalang. O Lyra, bati ni Lolong Turo. Huwag kang mag-alala, nakabantay kami.
Huwag mong hayaang abutan ka ng gabi sa baba. Nagpapasalamat po ako, Lolo, sagot niya, humahangos. Nang makalayo ang dalaga, nilapitan ng magkakapatid si Lolong Turo. Lolo, bakit po parang binabantayan ninyo si Lira? Tanong ni Drake. Nagkibit balikat ang matanda. Ay, hindi niyo na po kailangan malaman. Pero kita sa mukha niyang pag-aalala. Basta, umuwi na kayo bago dumilim. Nagkatinginan ng magkakapatid. Bakit? Tanong ni Kael. Sinulyapan sila ng matanda, parang sinusukat ang tatlo. Hindi lahat ng bagay pupwedeng ipilit. May mga batang may pasan-pasong hindi dapat binubuksan. At umalis na ito, naiwan ang kabigatan sa isip ng tatlo. Kinagabihan, habang kumakain sa rest house, pinag-usapan nila ang nakita nila. Ano ba talagang meron sa kanya? Tanong ni Kael, halatang frustrated. Bakit pinapauwi siya bago gumabi? Parang bata na may curfew, dagdag ni Nox. Tahimik si Drake, pero sa loob-loob niya, mas lumalalim ang pag-aalala. Hindi lang curfew yun, may problema siyang tinatago. At tila sinagot ang hinala niya ng sumunod na gabi. Habang naglalakad sila sa may lumang daan papuntang bundok, nakita nilang muli si Lira. May bitbit siyang lampara at nakayuko habang umaakyat sa makitid na daan. Ngunit ang mas ikinagulat nila, may dalawang matatandang taga-bundok na sumusunod sa kanya, kasama sina Lolong Turo at sina Nang Resa, na may dalang supot ng gamot. Tulungan mo kami, Resa, sabi ni Lolong Turo. Hindi pwedeng lumala kondisyon niya. Kaya ngang kailangan niyang umakyat agad. Pag na-late siya baka hindi na niya kayanin. Nang marinig yun, halos sabay-sabay na napahinto ang magkakapatid. Kondisyon? Bulong ni Kel. May sakit si Lira? Tanong ni Nox. Bahagyang kumakabog ang dibdib. Ngunit hindi nila alam, ito pa lang ang simula ng misteryo. At ang tunay na lihim ni Lira ay mas malalim, mas masakit at mas nakakatakot kaysa inaakala nila. Sa sumunod na araw matapos nilang marinig sina Loling Turo at Nanang Resa tungkol sa kondisyon ni Lira, hindi mapakali ang magkakapatid. Iba't ibang tanong ang naglalaro sa kanilang mga isip. May sakit ba si Lira? Ano ang nangyayari sa kanya tuwing gabi? At bakit parang buong baryo ang nagbabantay sa kanya? Habang nagpapahina sila sa kanilang rest house na may tanawing bundok, nagsimula na naman ang tensyon sa tatlo. Hindi ako papayag na hindi natin malaman kung anong nangyayari, sabi ni Drake, seryoso habang pinagpapalitan ang mga papeles sa hapag. Bro, hindi mo pwedeng kontrolin lahat ng tao, sagot ni Kael, sumandan sa sofa habang naglalaro sa cellphone. Kung ayaw niyang sabihin, siguro may dahilan. Hindi ito tungkol sa pakialam. Sabat naman ni Nox, paipot-ikot ang toothpick sa bibig. Gusto ko lang siguraduhin kung ligtas siya. Iba yung mga narinig natin kagabi. Halos mag-ulol ang inay ng boses nila hanggang pumasok si Mang Obet, ang family driver nilang matagal nang kasama. Mga sir, baka pwedeng hinaan nyo naman po ang boses. Naririnig na kayo hanggang kanto. Magkapamilya po kayo, hindi po mga politiko. Napahinto ang tatlo, napahiya. Ngunit lalo lang naipaalala sa kanila na nagsisimula ng lumalim ang tensyon dahil kay Lira. Isang dalagang halos hindi nila kilala, ngunit tila hinihila sila papalapit. Kinahaponan, nagpunta si Kael sa barangay upang tumulong sa proyekto ni Kapitana Deli, ang paglagay ng mga solar lamp sa mga poste ng baryo. Hindi niya sinabi sa dalawa, ngunit halata na ang dahilan. Gusto niyang makita si Lira. Pagdating niya sa barangay hall, naroon na si Sir DeMarc, isang local teacher, at ilang kabataan na nagbidikit na mga papel para sa environmental program. Si Lira ay tahimik na nakaupong nagbabalot ng mga eco kits. Hi, bati ni Kael, pwede ba akong tumulong? Nagulat si Lira na siya ay naroon, pero ngumiti rin. Oo naman po, kailangan pa natin ng tulong sa pag-akyat ng mga solar lamp mamaya. Habang nag-aayos sila, napansin ni Sir DeMarc, isang matalinong guro na maraming alam sa mga estudyante sa baryo, ang kakaibang titig ni Kael kay Lira. Kael, mukhang nagiging regular ka na rito sa barangay. Biro niya. Natawa si Kael. Gusto ko lang makatulong. Tumulong o manligaw? Tugon ni Sir DeMarc na nagpapula kay Lira. Pagkatapos ng ilang oras paglalagay ng solar lamps, biglang napansin ni Kael na nawawala si Lira. Nang tingnan niya sa gilid, nakaupo ito at tila pagod. Hinawakan niya ang noo niya. Mainit. Lira, okay ka lang? Tanong niya. Okay lang po, siguro pagod lang,
sagot ni Lyra, pero bakas sa kilos niya ang pag-aalala. Samantala, si Drake naman ay nasa munisipyo kasama si Attorney Noreen upang tingnan ang scholarship programs na maaaring maging kapakipakinabang kay Lyra. Habang nilalatag ang mga papeles, napansin ni Attorney Noreen ang kakaibang determinasyon sa mata ni Drake. Drake, mukhang personal ang interes mo sa kasong ito, sabi ni Attorney Noreen. Tumutulong lang, simpleng sagot ni Drake. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi na iyon basta simpleng pagtulong. Gusto niyang makita ang kinabukasan ni Lyra at gusto niyang maging parte nun kahit papaano. Paglabas niya ng munisipyo, nadaanan niya si Lyra sa may sitaw farm ni Mang Tomas. Bit-bit nito ang basket ng gulay. Mukha ay namumutla. Lyra, tawag niya. Nagulat siya, ngunit ngumiti rin. Sir Drake, nandito po pala kayo. Hindi ka ba dapat nagpapahinga? Kanina ka pa raw pagod, sabi ni Kyle. Napayuho si Lyra at malumanay na tumawa. Grabe talaga si Kyle, mabilis magkwento. Totoo ba? Okay ka lang? Tanong ni Drake, halatang nag-aalala. Oo naman pong ayos. Huwag niyo na pong alalahanin, sagot niya. Ngunit hindi nakaligtas kay Drake ang panglaw sa kanyang mga mata. Sa kabilang bahagi naman ng baryo, si Nox ay nakipag-ayos ng sirang bangka kasama si Tio Rogelio. Nakatayo siya habang naglilinis ng kahoy nang magkwento ang matanda. Alam mo, Nox, sabi ni Tio Rogelio, kahit hindi ko siya tunay na anak, proud na proud ako kay Lyra. Mahirap ang buhay pero hindi siya nagrereklamo. Tumango si Nox. Halata naman po, pero may napapansin po kaming kakaiba. Napahinto sa pag-ayos ng lambat si Tio Rogelio. Kakaiba paano? Yung gabi, lagi siyang nagmamadaling umuwi. Tapos may mga taong sumusundo o nagbabantay sa kanya. Tumigas ang panga ni Tio Rogelio at ngumiti ng pilit. Bata pa yun at babae, natural na protektahan. Pero halatang hindi iyon ang buong katotohanan. Bago pa makapagtanong pa si Nox, mabilis itong nagbago ng usapan. Pagsapit ng gabi, magkakasama ang tatlong magkakapatid sa veranda ng rest house. Tahimik sila, pinagmamasdan ng bundok sa malayo. Hindi ako makakapayag na ganito na lang. Sabi ni Drake, mababa ang boses. Hindi ba pwedeng maghintay tayo? Hayaan nating siya ang magsabi. Sagot ni Kale, ayoko nang hintayan. Gusto kong malaman kung ligtas siya. Sabat ni Nox, kahit ano pa yan. At habang pinagmamasdan nila ang madilim na bundok, muling lumitaw ang pamilyar na liwanag. Isang maliit na lampara na paakyat. Nag-iisa sa gitna ng dilim. Si Lyra. May laman ang bawat hakbang niya. At ang sikreto niya, lalo lamang nilang gustong tuklasin. Kinabukasan matapos muling masaksihan ng magkakapatid ang pag-akyat ni Lyra sa bundok, lalo silang naging mapagmatyag sa bawat galaw ng dalaga. Hindi sila lantad na sumusunod, ngunit tila naging ugali na nila ang tumigil saglit kapag dumaraan si Lyra, upang intindihin ang mga bagay na hindi niya masabi. Isang hapon, sa gitna ng nakakapang-init na araw, dumating ang munisipyo staff sa baryo. Bit-bit nila ang ilang sobre para sa mga kwalipikadong kabataan sa bagong community program. Nakasulat dito ang pangalan ni Lyra. Lyra Montera, nandito ba si Lyra? Tawag ng isa, si Gina, isang empleyadong kilala sa pagiging masayahin. Lumapit si Lyra, hawak-hawak ang basket na may lamang talbos. Ako po yun, ngumiti si Gina at iniabot ang sobre. Congratulations, iha! Napili ka ng munisipyo para maging trainee sa community teaching program. Nanginig ang kamay ni Lyra sa saya. Hindi niya inasahang papasa siya. Madami siyang kakulangan sa formal na edukasyon, ngunit dahil sa kanyang sipag sa barangay, isa siya sa napili. Talaga po? Ako po? Halos bulong niya. Oo naman, sagot ni Gina. At si Sir DeMarc ang mag-aasikaso ng training mo. Naroon si Sir DeMarc, may hawak na manobuklet at tuluyang lumapit. Lyra, bagay na bagay ka dito, marunong ka sa mga bata. At higit sa lahat, may tuso ka. Habang hawak niya ang sobre, hindi niya namalayang nasa likod na pala si Kyle, nanonood mula sa maliit na tindahan. Agad siyang ngumiti. Congrats, Lyra! Ah, Kyle? Halos natatawa siyang nagulat.
Kanina ka pa dyan. Matagal na, sagot niya. Masaya ako para sa'yo. Habang lumalalim ang araw, mas marami pang responsibilidad ang dumating kay Lyra. Tumutulong siya sa feeding program ni Kapitana Deli, kung saang nakasama niya si Kiko, isang batang volunteer na mahilig magtanong. Ate Lyra, teacher ka na ba? Tanong ni Kiko habang nagtatali ng mga supot. Hindi pa, sagot ni Lyra, pero sana balang araw. Tiyak yun, sagot ni Kiko, sabay taas ng kamay na may hawak pang pansit canton. Sa likod nila, naroon si Drake. Napadaan habang kausap si Ate Noreen tungkol sa scholarship papers. Hindi sinasadya ngunit narinig niya ang boses ni Lyra. Mababa ngunit puno ng pag-asa. Nang makita niya ito, nilapitan niya. Lyra, may time ka ba? May kailangan sana akong sabihin. Sir Drake? Tanong ni Lyra, napapahid ng pawis sa noo. Ano pong kailangan ninyo? Iniabot ni Drake ang isang maliit na folder. Ito ang listahan ng city scholarships. Hindi ko sinasabing kailangan mo, pero baka makatulong balang araw. Napangiti si Lyra, halatang touched. Salamat po. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako, pero salamat. Pinilit ni Drake maging kaswal, ngunit kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Karapat-dapat ka, Lyra. Mas higit pa sa iniisip mo. Samantala, si Nox naman ay nakita siyang pagod at parang tuliro sa sitaw farm ni Mang Tomas. Bitbit niya ang basket ng gulay habang pinupunasan ang mukha. Lyra? Tawag ni Nox habang nakatukod sa motorsiklo. Okay ka lang? Mukha kang pagod. Medyo lang, sagot ng dalaga. Marami lang pong kailangan gawin sa barangay. Kahit na, sabi ni Nox, lumapit ng bahagya. Mahina ka sa pag-alaga sa sarili. Hindi naman masamang magpahinga minsan. Napatingin si Lyra sa kanya, sandaling natahimik. Hindi ko kasi pwedeng tanggihan ang mga tao. Lahat po sila nangangailangan. Ikaw, sino ang nag-aalaga sa'yo? Biglang tanong ni Nox. Napatingin si Lyra sa lupa. Sanay na po akong mag-alaga sa sarili ko. Sa likod nila, pumalakpak si Mang Tomas, nakangiti. Hoy Nox, wag mo nang kulitin si Lyra. Mabait yang batang yan, masipag. Pero oo, tama ka, hindi nag-iingat sa sarili. Nagkatawanan sila, pero sa kabila nito, ramdam ni Nox ang bigat sa likod ng mga salita ni Lyra. Sa plaza naman, habang abala ang mga tao sa paghahanda para sa parating na pagdiriwang, nakatayo si Tita Malen sa tabi ng mga paso, nakamasid sa pangyayari. Nako, itong batang to, bulong niya habang pinagmamasdan si Lyra. Hindi na nauubusan ang ginagawa. Pero bakit parang may itinatago? Nang dumaan sina Kael at Drake, agad silang kinausap ni Tita Malen. Kayo ha? Halaan na halos araw-araw andito kayo, sabi niya. Nagvo-volunteer kami, palusot ni Kael. Volunteer na may kasamang tingin-tingin kay Lyra, balik ni Tita Malen. Natawa si Kael, si Drake, seryosong nagtanong. Ita, napapansin niyo rin ba? Parang tuwing papalapit ang gabi, bigla siyang nagmamadali umalis. Umiling si Tita Malen, pero halatang may alam. Hindi ko alam ang detalye, pero mula pa noon, ganun na yan si Lyra. At sinasabi ko sa inyo, hindi mahina yang batang yan. May pinagdadaanan lang. Tumahimik ang dalawa. Pagsapit ng dapit hapon, muli na namang nagmamadali si Lyra. Tumingin siya sa lumulubog na araw at mabilis na inayos ang daladala. Lyra, saan ka pupunta? Tawag ni Kale. Naku, kailangan ko pong umuwi. Pasensya na po. Mabilis niyan sagot. Naririnig mo ba ang sinabi ni Tita Malen? May pinagdadaanan ka raw. Ano ba yon? Tanong ni Nox, kaharaping lang gula sa likod. Hindi tumingin si Lyra. Wala po. Kailangan ko lang pong umalis. At bago pa sila makapigil, mabilis na lumakad si Lyra papunta sa daan ng bundok. Dala ang luma niyang lampara. Habang pinagmamasdan siya ni na Drake, Kale at Nox, muling bumalik ang tanong sa kanilang tatlo. Sino nga ba si Lyra Montera at ano ang ginagawang dahilan ng patuloy na pagbabago ng kanyang buhay? Mula nang magmadaling umakyat muli si Lyra patungo sa bundok dala ang kanyang lumang lampara, hindi na mapalagay ang magkakapatid na Alejandro. Ngunit sa araw ng barangay anniversary, mas lalong sumiklab ang tensyon dahil doon unang mangyayari ang nakatakdang eksena sa title, ang gabing magbabago ng pananaw nila kay Lyra. Pagsapit ng gabi, puno ang plaza. May banda, may mga lobo, may mga palamuting kumikislap.
Ang buong baryo ng San Marudo ay nagdiriwang. Lahat ay masaya. Maliban kay Lyra na tila hindi mapakali habang tinitingnan ang orasan sa tuktok ng stage. Lyra, halika, dito ka sa amin, pawag ni Kapitana Deli. Nakasaya ang suot at may hawak pang listahan ng programa. Ngumiti si Lyra, ngunit halatang kinakabahan. Opo, Kapitana, sandali lang po. Nasa gilid ng crowd ang magkakapatid, Drake, Kael at Nox, at hindi nila maalis ang tingin kay Lyra. Hindi dahil pinag-aagawan nila siya ngayong gabi, kundi dahil ramdam nila na may nakatakdang mangyari. Nang magsimulang tumugtog ang banda ng mellow love song, biglang lumapit si Kael kay Lyra. Lyra, pwede ba kitang isayaw? Tanong niya, nang may ngiting puno ng pag-asa. Nagulat si Lyra, napatingin siya sa papalubog na araw sa dulo ng plaza, at muling bumilis ang tibok ng dibdib niya. Kael, pasensya na po, hindi talaga pwede. Bago pa makapag-react si Kael, lumapit naman si Nox. Hawak ang isang pop drink. Kung ayaw mo kay Kael, sa akin na lang. Isang sayaw lang, Lyra. Hindi ka pa namin nakikitang magsaya ngayong gabi. Mas lalo siyang nataranta. Nox, hindi pwede. Kailangan ko nang umuwi. At bago pa siya makatakas, lumapit si Drake. Seryoso ang mukha nitong sanay sa board meetings at negosasyon. Lyra, hindi ka umaamin. Pero may problema ka, di ba? Pwede mo kaming kausapin. Pwede ka naming tulungan. Parang pinagsakluban ng langit si Lyra nang magsiksikan sa paligid niya ang tatlo. At ang crowd, napatingin, napabulong at may ilan pang kinikilig. Si Lyra, tatlong lalaki sabay nagpapalapit. Grabe, parang teleserye. Maswerte naman niya. Ngunit para kay Lyra, hindi iyon nakakatuwa. Isa iyong malaking dagok. Nang tumaas ang boses ni Kael at Nox sa pagtatalo, hindi na niya kinaya. Kailangan ko talagang umalis. Halos sigaw niya at tumakbo siya palabas ng plaza. Lyra, sandali! Habol ni Drake. Sinundan nila siya papunta sa lumang daan na paakyat sa bundok. Madilim na ang paligid. Tanging liwanag ng buwan at iilang lamppost lang ang nagsisilbing gabay. Sa bawat hakbang nilang tatlo, mas lumalakas ang kaba nila. Kitang-kita nila si Lyra na humahangos habang pinipilit na makarating sa trail bago tuluyang gumabi. Lyra, sigaw ni Kael. Bakit ba nagmamadali ka tuwing gabi? Hindi tumigil si Lyra. Nagsimula ng manginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang lampara. Huwag, please, wag niyo akong sundan. Ngunit hindi sila tumigil. Hanggang sa umabot si Lyra sa paanan ng trail, kung saan naroon sina Lolang Vina, Nanang Reza at Lolong Turo, bitbit ang mga lumang gamot at kumot. Oh, Diyos ko, Lyra, nahuli ka! Sigaw ni Lolang Vina. Pasensya na po, hingal ni Lyra. Naabala po ako. Nang makita ng mga matatanda ang tatlong Alejandro na humahabol, halos sabay-sabay silang natigilan. Bakit nandito kayo? Singhal ni Nanang Reza. May kailangan kaming malaman, sagot ni Drake. Hindi na nagpatumpik. Nang marinig iyon, parang gumuho ang mundo ni Lyra. Napaluha siya, pinatakpan ang bibig, nanginginig. Wala kayong dapat malaman, hindi ninyo naiintindihan, bulalas niya. At doon iyon nangyari. Unti-unting nabasag ang boses ni Lyra. Hindi dahil umiiyak, kundi dahil unti-unting nawawala ang tunog nito. Parang may hinahatak mula sa kanyang lalamunan. Napaubo siya ng malakas, hinahabol ang sariling tinig. Habang humahawak sa dibdib, parang may kirot na humihiwa mula sa loob. Lyra, halos manginig ang boses ni Kael. Lumapit si Lolang Vina, hawak ang balikat ng dalaga. Huwag kang magsalita! Huwag ka! Anong nangyayari sa kanya? Tanong ni Nox. Nanlalaki ang mata. Huminga ng malalim si Lolang Vina. Tuwing sumasapit ang gabi, nawawala ang boses ng bata. Congenital ang kondisyon niya. Lumalala kapag pagod, kapag stressed, kapag nadidistract. Parang sabay-sabay na tinamaan ng kuryente ang tatlo. What? Bulong ni Drake. Halos hindi makapaniwala. Kaya kailangan niyang umakyat dito para sa therapy niyang ginagawa gabi-gabi. Paliwanag ni Nanang Reza. Mas tahimik dito sa bundok. Hindi siya dapat malate. Kapag na-late siya, bumabagsak ang paningin at lakas niya. Hindi makagalaw sina Drake, Kael at Nox. Para silang pinagsakluban ng hiya. Parang binuhusan ng malamig na tubig.
Ang akala nilang misteryo, ang akala nilang sikreto, ang dahilan ng pagmamadali ni Lyra. Hindi pala dahil sa pag-iwas sa kanila, hindi dahil may tinatagong relasyon, hindi dahil may multo, sumpa o kakaibang ritual, kundi dahil may pinaglalaban siyang sakit na araw-araw niyang tinitiis mag-isa. Umiyak si Lyra, walang lumalabas na kahit anong tunog, at doon sila tuluyang nanghina. Halos mahimatay sila sa hiya, sa awa at sa pagkakaintindi sa bigat ng pinasan ng dalaga na hindi niya kailanmang ginamit upang manghingi ng simpatya. Lyra, bulong ni Drake, nanginginig ang boses. Patawad, hindi namin alam. Ngunit hindi na nakapagsalita si Lyra. Wala siyang boses, wala siyang lakas. At sa gabing iyon, doon unang pumutok ang katotohanan. Ang dalagang pinag-aagawan nila ay isang babaeng pilit lumalaban sa sarili niyang katahimikan. Isang babaeng nag-iisa sa pakikipagsagupa sa dilim ng kanyang sakit. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago sa buhay nilang apat. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing nakita nila ang paghina ng tinig ni Lyra hanggang tuluyang mawalan. Tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan niya at ng magkakapatid na Alejandro. Ang dating komunidad na puno ng bulungan tungkol sa tatlong mayayamang nagpapalapit sa isang mahirap na dalaga ay biglang napalitan ng katahimikan at pag-alala para kay Lyra. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa tatlong magkakapatid mismo. Para silang sabay-sabay na nagising sa katotohanan na ang babae nilang hinahangaan ay matagal nang nakikipaglaban sa isang kondisyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Kinabukasan, maagang tumating sa kubo sina Drake, Kael at Nox. Dala ang mga prutas, gamot at ilang gamit na hindi naman hiniling ni Lyra. Ngunit pilit na dinala ng tatlo dahil sa pag-aalala. Si Lolang Vina ang sumalubong sa kanila. Seryoso ang mukha. Mga iho, salamat sa pagpunta pero hindi pwede masyadong maistorbo ang bata. Kailangan niyang magpahinga, mahina pa ang boses. Ramdam ng tatlo ang hiya. Ngunit hindi sila aalis nang hindi nakikita si Lyra. Kaya tahimik silang naghintay sa mahabang upuan sa tapat ng kubo. Habang nasa labas sila, dumating si Nurse Candor, ang community nurse. Bitbit nito ang maliit na bag ng mga gamit para sa check-up. Kaagad itong lumapit sa kanila. Kayo ba ang tatlong binatilyong nagpapagulo sa buhay ng batang iyon? Tanong nito. Nakakunot ang noo ngunit may halong lambing. Nagkatinginan silang tatlo. Opo, sagot ni Kael, nagkamot ng batok. Hindi na po mauulit yung pagugulo. Dagdag ni Nox, inaayos ang jacket. Si Drake naman ay tahimik lang, parang pinipilit kontrolin ang sarili. Gusto lang naming makatulong. Napabuntong hininga si Nurse Candor. Kung ganun, maganda. Kasi kailangan niya kayo. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Lyra. Mahina, maputla, pero nakangiti. Ang kanyang boses ay halos pabulong lamang. Malalim, mabagal at mabilis mapagod. Good morning. Halos hikbi ng tunog. Tumayo agad ang tatlo. Lyra, maamong sabi ni Drake, kamusta ka? Umupo si Lyra sa upuan, hawak ang kumot sa balikat. Ayos lang po. Pasensya na po kahapon. Huwag kang humingi ng pasensya, sagot ni Kael. Kami ang dapat humingi. Tumango si Nox. Sorry Lyra, hindi namin alam yung totoo. Mumiti lang ang dalaga, kahit hirap. Okay lang po, mula roon nagsimula ang tunay na yugto. Ang yugto ng pagtulong, hindi ng pagsusuyo. Si Drake ang unang nag-ayos para kay Lyra. Dinala niya ang mga papel na sinimulan niya sa munisipyo, application forms para sa speech therapy program sa lungsod. Kasama niya si Dr. Hestia, isang speech specialist mula sa City Hospital, na kanyang personal na nakilala dahil sa mga business meetings. Lyra, sabi ni Dr. Hestia habang sinusuri ang boses ng dalaga, kaya ng katawan mo ang mag-improve kung tama ang therapy. Hindi ito garantiya, pero magandang simula. Tumango si Lyra, bagaman may halong takot sa mata. Gusto kong sumama, sabi ni Drake, marahan pero determinado. Hindi ka dapat mag-isa sa mga ganitong bagay. Sa kabilang banda,
si Kale ang nagpuno sa mga bagay na makakatulong sa pang-araw-araw na buhay ni Lyra. Nagbitbit siya ng mga reading materials, voice exercises sa booklet form, at ilang educational tools. Lyra, bigay ni Prof. Elric to. Baka makatulong, sabi ni Kale. Hindi mo kailangang bisan. Unti-unti lang. Tinanggap iyon ni Lyra ng may ngiti na mas totoo kaysa nakasanayan. Samantala, si Nox ang nag-alaga sa praktikal na aspeto. Siya ang naghatid sundo kay Lyra sa mga araw na kailangan niya ng check-up o therapy session. Tahimik lang siyang kasama, hindi madaldal, ngunit maaasahan. Mabagal ako maglakad ngayon. Bulong ni Lyra isang araw. No rush, sagot ni Nox na kangiting bahagya. Ang mahalaga, nakakalakad ka, kasama mo kami. Habang lumilipas ang mga linggo, hindi na tungkol sa pag-aagawan ang relasyon nila kay Lyra. Naging pamilya na ang dating komplikadong tensyon. Ngunit may ilan ding obserbador sa baryo ang nakapansin at natuwa. Si Kapitana Deli, habang nakauong nagkakape sa barangay hall, ay napailing. Buti nga sa inyo, sabi niya sa magkakapatid ng minsang dumaan. Abay ngayon imbes na magtalo, nagtutulungan na kayo. Masaya po kami na ganyan sila. Sabat ni Nanang Reza, sana magtuloy-tuloy. Nang araw na iyon, nagpunta si Lyra sa plaza upang mag-practice ng mga reading exercises kasama si Sir DeMarc. Tahimik siyang nakaupo sa lilim ng puno, hawak ang maliit na card. Lumapit sina Kael at Drake, may dalang tubig at pagkain. Break muna, sabi ni Kael. Ayos lang po ako, tugon ni Lyra. Mas malinaw na ang boses. Sumama rin si Nox pagdating niya. Nakaupo sa tabi, tahimik lang pero nakangiti. At sa unang pagkakataon, hindi nagkakapinginan ng masama ang mga magkakapatid. Hindi sila nagtalo. Hindi sila nag-uunahan. Sa halip, sabay-sabay nilang pinanood si Lyra habang sinasanay ang boses. Halata sa mata nila ang pag-asa. Ang dating tatlong mayayamang pormal at madistansya ay ngayon parang tatlong binatang handang magsakripisyo para makita lang ang pagbuti ng isang babaeng hindi nila mailagay sa kahit anong kategorya. Higit pa sa gusto nila, higit pa sa paghanga, higit pa sa pag-ibig. Sa gabing iyon, habang tahimik na lumalakad si Lyra pauwi, kasama ang lamparang hawak ni Nox, hindi na ang dating takot ang mababakas sa mga mata niya. May bago na, kumpiyansa. At sa tuktok ng bundok, hindi na dahil natatakot siya sa dilim, siya umaakyat, kundi dahil may tatlong pusong hindi na niya kailangang taguan. Mula nang magsimilang sumuporta ang magkakapatid na Alejandro sa pagpapagaling ni Lyra, unti-unting gumaan ang kilos at araw ng dalaga. Hindi na ganun kabigat ang pag-akyat niya sa bundok. Hindi na ganun kahigpit ang bawat napit hapon. At higit sa lahat, hindi na ganun kalamig ang kinabukasan niya. Ngunit kasama ng pag-angat ng kanyang kalagayan ay ang pagdating ng mas malalaking desisyon na maghuhubog sa direksyon ng kanyang buhay. Isang umaga, habang naglilinis sila ng barangay hall para sa parating na workshop, dumating si Dean Estrella, ang dekana ng Community Education Program mula sa Maynila University. Bitbit niya ang ilang folders na nakaayos. Magandang araw, nandito ba si Lyra Montera? Malakas at formal na tawag niya. Natigilan ang lahat, lalo na si Lyra na halos mabitawan ng walis. Ako po si Lyra. Ngumiti ang dekana at iniabot ang isang sobre. Napili ka ng scholarship committee, full scholarship para sa kursong Community Education at Speech Development. Halos hindi makahinga si Lyra. Ako po? Sigurado po ba kayo? Hindi kami nagkakamali ng pinipili, sagot ni Dean Estrella. Nakita namin ang record mo sa barangay, pati ang rekomendasyon ni Sir DeMarc. Isa kang magaling na asset para sa komunidad. Napatingin si Lyra kay Sir DeMarc sa gilid. Tumango ito at may ngiting nakakapagpakalma. Pumayag ka, Lyra. Ito ang simula ng pangarap mo. Hindi niya napigilang mapahawak sa bibig. Pero po, sa Maynila po yun. Malayo. At Lyra, sabat ni Kapitana Deli mula sa pintuan, may kape pa sa kamay. Hindi ka babae na pangbaryo lang. Malaki ang puso mo. Mas malaki ang kakayahan mo kaysa dito. Huwag ka matakot. Habang nangyayari ang lahat, napatingin siya sa tatlong magkakapatid na Alejandro na nakarating din sa barangay hall. Halatang hindi nila alam kung masaya ba sila
o kinakabahan. Si Kale ang unang lumapit. Lyra, this is amazing. Di ba gusto mo talaga maging community teacher? Eto na yon. Si Drake naman ay seryoso, nakalagay ang kamay sa bulsa. Susuportahan ka namin kung anuman ang desisyon mo. Si Nox ay nakasandal sa poste, pero halatang kinakabahan. Kung pupunta ka sa Maynila, hindi ka ba matatakot? Ibang mundo yon, Lyra. Napayuko si Lyra. Maraming tumatakbo sa isipan niya. Pangarap, takot, pag-asa, pag-alis, pagbabago. Kinagabihan, nag-organisa ang barangay ng simpleng salo-salo para kay Lyra bilang pasasalamat sa lahat ng ambag niya sa komunidad. Nasa ilalim sila ng malaking puno ng mangga. May mesa, banig at ilang lampara na nagbibigay ng maaliwalas na ilaw. Dumalo si Mining, ang batang vendor na laging tinutulungan ni Lyra. Siya ang unang lumapit. Ate Lyra, aalis ka na po ba? Malungkot na tanong niya. Lumuhod si Lyra at hinawakan ang kamay ng bata. Hindi ako aalis para iwan ka. Aalis ako para matuto, para mas marami pa akong maituturo sa inyo. Promise po, nanginginig na tanong ni Miming. Promise, sagot ni Lyra. May luha sa mata. Si Mangkulas naman ay nag-abot ng gulay. Para baon mo pag-alis mo at para maalala mo kami. Si Tita Malen ay nagbigay ng maliit na supot. Gawa kong banigyan, ilagay mo sa kwarto mo sa Maynila para hindi mo makalimutang may umuuwi kang tahanan. At si Kapitana Deli, habang umiiyak, ay yumakap ng mahigpit. Proud na proud kami sa iyo, iha. Huwag mong kalilimutan na ang tunay na teacher ay hindi lang nagtuturo ng leksyon, nagtuturo rin ng pag-asa. Habang nagaganap ang salusalo, nasa gilid lang ang magkakapatid. Tahimik, nagmamasid, parang may sari-sariling iniisip. Lumapit si Drake. Kung matutuloy ka sa Maynila, ayaw kong isipin mong pinipigilan ka namin. Wala pong pipigil sa akin, sagot ni Lyra. Pero natatakot pa rin po ako. Normal yan, sagot ni Drake. Pero hindi mo kailangang gawin mag-isa. Si Kael naman ay nag-abot ng maliit na libro. Pinabili ko pa to sa Maynila. Basic Speech Therapy Guide. Para may kasama ka sa practice. Tumingin si Lyra kay Kael. Nagulat, ang mahal po nito. Hindi mahal yon, sagot ni Kael. Ang mahalin ka ang mas mahal. Biro niya bago mabilis tumalikod para hindi mapahiya. At si Nox, na halatang mas tahimik kaysa dati, ay marahang lumapit. If you're scared, I can go with you. Kahit hanggang terminal lang. Ayoko lang na maramdaman mong mag-isa ka. Napatigil si Lyra. Sa tatlong magkapatid, si Nox ang pinaka-prangkang magsalita. Pero ito rin ang may pinakasensitibong paraan ng pag-unawa sa kanya. Salamat po, sagot ni Lyra, marahan ngunit taus-puso. Pagdating ng araw ng pag-alis niya, puno ang terminal ng munting baryo. Dumating ang mga taga-barangay. Sina Sir Dimark, Miming, Nanang Reza, Lolong Turo, Kapitana Deli, Mang Tomas at marami pang iba. Bit-bit nila ang mga simpleng regalo at baon para kay Lyra. At ang tatlong magkakapatid na Alejandro ay nakatayo roon, magkakatabi, tahimik, ngunit ramdam ang bigat ng sandali. Lyra, sabi ni Drake, kung kailangan mo ng kahit ano, tumawag ka lang. Kung kailangan mo ng kausap, ako na yun, sabi ni Kale, medyo malungkot, ngunit nakangiti. At kung may mabigat kang dala, ako magdadala, sabi ni Nox, simple pero totoo. Tumingin si Lyra sa kanilang tatlo, mga lalaking minsang naging gulo sa buhay niya, pero alaunan ay naging sandalan. Hindi ko kayo makakalimutan, mahina niyang sabi, pero sapat para marinig nila. At pag-alis ng bus, hawak niya ang banig, libro, at lahat ng aral ng kanyang baryo. Habang ang mga Alejandro naman ay nakatalikod, hindi alam kung paano haharapin ang bagong yugto nang wala si Lyra sa probinsya. Pero sigurado sila sa isang bagay, ito ang tamang hakbang para sa kanya. At handa silang suportahan siya kahit malayo. Pagdating ng bus sa Maynila, ramdam agad ni Lyra ang kakaibang bilis ng mundo.
Hindi tulad ng baryo kung saan maririnig ang hampas ng hangin sa mga dahon at mga sigaw ng mga bata sa kalsada, sa Maynila ay puro busina, yabag, at ilaw. Mahigpit niyang yakap-yakap ang banig na bigay ni Tita Malen at ang maliit na bag nito na puno ng mga regalong iniabot ng mga taga San Marudo. Habang bumababa siya sa terminal, hindi niya maiwasang mapaluno. Ito ang unang beses na lilisanin niya ang baryong naging tahanan niya buong buhay. "Miss, kailangan mo ba ng tulong?" tanong ng isang porter. Ngumiti si Lira. "Ay hindi po, kaya ko na po ito." Pero kita sa mukha niyang kinakabahan siya. Sa kabilang bahagi ng terminal, may nakatayo ng babae na may hawak na maliit na placard na may pangalang El Montera. Isang dalagang maikli ang buhok, naka-uniform na may logo ng Maynila University. "Ah, ikaw ba si Lira Montera?" tanong nito ng makalapit. "Opo," sagot ni Lira, marahang tumango. "Ako si Tricia Villanueva, roommate mo. Inutusan ako ng dorm master na sunduin ka." Napangiti si Lira, kaagad na lumuwag ang dibdib niya. "Salamat, Tricia." Habang nasa kotse papuntang campus, hindi maiwasang tumingin ni Lira sa malalaking gusali, lumang pader ng eskwelahan, at daan-daang estudyanteng pakalat-kalat sa labas. "Maninibago pa sa una," sabi ni Tricia. Nakangiti habang nagmamaneho. "Pero masasanay ka rin. Mabait ang mga tao sa dorm." "Medyo kinakabahan pa rin po ako," amin ni Lira. "Normal yan. Pero huwag kang mag-alala, ako bahala sa'yo." Nang makarating sila sa dormitoryo, naroon ang dorm master na si Ma'am Elise. Isang istriktong babae pero may malumanay na boses. "Welcome, Lira," bati nito. "Nasa third floor ang kwarto niyo ni Tricia. May rooms tayo pero madaling sundin. Sa mayon, magpahinga ka muna." Umakyat sila sa kwarto, malinis, simple at may dalawang kama. Nakapwesto na ang gamit ni Tricia, habang ang kama sa kanan ay bakante pa. "Pwede mo nang ayusin yung gamit mo? Gusto mo ng tulong?" tanong ni Tricia. Tumiling si Lira, kahit kinakabahan. "Kaya ko naman po, salamat." Habang inaayos ang kama, inilatag niya ang banig na bigay ni Tita Malen. Nang humawak siya sa tela, bumalik sa isip niya ang baryo. Ang mga tawa ni Namiming, ang payong hawak ni Kapitana Deli, at ang tatlong Alejandro na nakatayo sa terminal bago siya sumakay. Hindi na niya napigilan ang maliit na ngiti. "Kaya ko to," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, unang araw niya sa klase sa Maynila University. Nasa Speech and Community Education Department siya, at sa unang orientation, sinalubong sila ni Professor Elric, isang matangkad na lalaking may salamin, kilala sa pagiging magaling na guro. "Mga estudyante," panimula nito, "dito hindi lang natin tinatalakay ang teorya, dito natin ginagamit ang puso. Kung gusto niyong maging community educators, dapat handa kayong makinig bago magturo." Napayuko si Lira, tumatango. Parang nakikita niya ang sarili sa bawat salitang binibitawan nito. Sa unang linggo pa lang, damang-dama na niya ang pagod. Iba ang asignatura, iba ang oras, at mas marami ang kailangang basahin. Ngunit hindi niya kinakalimutan ang speech therapy exercises na ibinigay ni Drake at Dr. Hestia. Sa gabi, sa loob ng dorm, tahimik siyang nagpa-practice. Si Tricia naman ay laging nakabantay. "Kaya mo yan," sabi ni Tricia habang pinapanood si Lira sa kanyang breathing drills. Dahan-dahan lang, ngunit hindi puro ginhawa ang sumalubong sa kanya. Sa isang klase, habang nagpapakilala sila isa-isa, napatingin sa kanya si Harvey Lim, isang estudyanteng kilala sa pagiging mapangmata. "Speech development ang napili mo?" tanong ni Harvey. Nakaangat ang kilay. "May problema ka ba sa boses? Hindi ba dapat mas stable ang boses mo?" Napatigil si Lira. Parang tinamaan siya ng hangin sa dibdib. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit si Professor Elric. "Mr. Lim," seryoso niyang sabi, "ang edukasyon ay hindi kompetisyon ng perpekto. Ang tunay na guro ay yaong nakakaunawa ng paghihirap ng iba." Tumahimik ang klase. Naayuko si Harvey. Si Lira naman ay halos maluha sa pasasalamat. Sa mga gabing mahirap ang pakiramdam niya, kumatawag siya kay Tio Rogelio, kay Kapitana Deli, o minsan ay nakakakuha siya ng mensahe mula sa magkakapatid na Alejandro. "Lira, kumain ka na ba?" mensahe ni Kyle. "Kung nahihirapan ka sa subject, I can help," mula kay Drake. "At kung may bully dyan, tawagan mo ako, galing kay Knox."
Hindi niya kayang sagutin lahat ng mensahe ng mahaba, pero palagi siyang nagre-reply ng, "Opo, salamat sa inyong lahat." At bawat reply niya ay tapat dahil sa kabila ng layo, ramdam niya ang suporta nila. Sa paglipas ng buwan, unti-unting tumibay si Lyra. Hindi na siya nangangapa sa klase. Nagpitiwala na siya sa tunog ng kanyang boses, mahina man pero malinaw. At sa bawat leksyon na natatapos niya, mas lalo niyang nararamdaman na may direksyon ang buhay niya. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya ng San Marudo, umupo siya sa balkonahe ng dorm isang gabi habang nakatingin sa mga ilaw ng Maynila. Malalim na huminga, mariing pumikit at mahinang nagsalita, "Makakaya ko." At alam niyang totoo yun, hindi dahil wala ng takot, kundi dahil sa wakas, natututo na siyang harapin ang mundo nang may tiwala sa sarili. Lumipas sa mga taon sa Maynila na puno ng pagsubok, pagod at pagkatuto. Ngunit sa bawat hakbang ni Lyra, palaging naroon ang kanyang pinanggalingan, ang baryong San Marudo na siyang nagpanday ng kanyang puso at pagkatao. At ngayon, matapos ang 4 na taon ng pag-aaral, pag-iensayo at pagbangon mula sa mga kahinaan niya, narating na niya ang araw na pinangarap niyang hindi niya akalain na matutupad. Graduation Day. Ang liwanag ng malaking auditorium ay tumatama sa daan-daang estudyanteng nakatoga. Nasa gitna si Lyra, nakasuot ng simpleng medalya mula sa Department of Community Education. Hindi man pinakamataas ang karangalan, ngunit siya ang nakatanggap ng Service Distinction Award dahil sa anyang mga outreach program sa Maynila. "Congratulations, Lyra," sabi ni Professor Elric. Iniabot ang certificate. Hindi lang boses ang natutuhan mong palakasin, pati puso. Naluha si Lyra habang mahigpit na nakahawak sa papel. Sa likod niya, naroon si Tricia at iba pang blockmates na pumapalakpak. Proud na proud, sa kaibigan nilang minsan ay takot magsalita sa harap ng klase. Pagkatapos ng seremonya, habang nakaupo siya sa damuhan ng university grounds, nag-vibrate ang phone niya. Sabay-sabay na pumasok ang 3 mensahe. Mula kay Drake, "Proud of you, Lyra. Kung kailangan mo ng sasakyan pa uwi, sabihin mo lang." Mula kay Kyle, "May gift ako para sa iyo. Bookshelves para sa magiging learning center mo someday." Mula kay Nox, "Lunch tayo pagbalik mo. Hindi ako papayag na hindi kita makongratulate ng personal." Napangiti si Lyra. Hindi man sila laging nag-uusap pero hindi nawala ang suporta nila. Pag-uwi niya sa San Marudo, sinalubong siya ng isang napakalaking sorpresa. Pagbaba niya ng jeep, tumambad sa kanya ang halos buong baryo. May banderitas, may mga kabataang may hawak na cardboard na may nakasulat na, "Welcome back, Ma'am Lyra." Nang makita siya ni Miming, na ngayon ay mas matangkad at may bitbit na mga notebooks, napasigaw ito, "Ate Lyra, dumating ka na." Niyakap siya ng mahigpit ng bata. "Ate, teacher na ako ngayon." Bulong nito, "Dahil sa'yo." Nag-uunahan ding lumapit sina Kapitana Deli, Nanang Reza, Mang Kulas at Lolong Turo. "Ang ganda mo," sabi ni Kapitana, may luha sa mata. "Parang hindi ka galing Maynila, mabango ka pa rin." Biro ni Mang Kulas. "Bumalik ka na talaga," sabi ni Nanang Reza habang hinahaplos ang buhok niya. Nang marinig ang lagaslas ng bagong pinturang harang sa tapat ng barangay hall, napatingin si Lyra. Sa malaking tarp, San Marudo Learning Center, under the leadership of Miss Lyra Montera, natigilan siya. "Sino po ang—" Mula sa likod, may lumakad. Si Drake, naka-long sleeves. "Kami," sagot niya. Sumunod si Kale, may hawak na kahon ng mga libro. "Para sa'yo." At si Nox, may dalang malinis na blackboard stand. Maligayang pagbabalik. Halos mapahawak sa dibdib ni Lyra. "Hindi niyo dapat ginawa to." "Gusto namin," sagot ni Drake. "Hindi dahil gusto ka namin, dahil karapat-dapat ka." Tumawa si Kael, "At saka, hindi ito proyekto namin. Proyekto mo, kami lang ang tagasalo ng mabibigat. Tsaka kahit saan ka pa pumunta, Lyra, susuporta kami." Sabi ni Nox, "Hindi mo na kailangan itago ang hirap mo. Sapat na ang ipinaglaban mo sarili mo." Pagpasok nila sa bagong learning center, napansin ni Lyra ang ayos. May mini library, mga mesa para sa bata, isang corner para sa speech exercises, at isang lugar para sa storytelling. Sa dingding ay nakasabit ang mga larawan ng komunidad. Ang mga bata,
ang elders at maging ang larawang kuha noong pista kung saan nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay niya. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Bulong ni Lyra. Huwag mo na pasalamatan, sabi ni Kapitana. Simulan mo na lang ang misyon mo. Sa unang araw ng klase, napuno ang learning center ng mga batang may taglay na iba't ibang speech concerns. May nauutal, may mahina ang boses, may nahihirapang magbasa. Kasama ni Lyra ang mga volunteer youth leader na sina Jomel, Riri at Anton mula sa baryo. Lahat handang matuto. Good morning, class. Mahinang bati ni Lyra. Pero malinaw, nagangat ng kamay si Miming. Teacher, ang galing mo na magsalita. Tumawa si Lyra, may halong kilig. Hindi ako magaling, natuto lang ako. Habang nagtuturo siya ng breathing drills at reading groups, napansin niyang nanonood mula sa labas ang magkakapatid na Alejandro. Hindi sila lumalapit, ngunit nakikita sa mata nila ang paghanga at paggalang. Nang matapos ang klase, lumapit si Drake. Kung kailangan mo pa ng kagamitan, sabihin mo lang. Si Kale naman ay may hawak na donation box. Maraming nagbigay para raw sa guro nilang mahal na mahal nila. At si Nox, nakatayo lang pero nakangiti. Proud ako sa iyo. Sa dulo ng araw, nang umupo si Lyra sa lilim ng punong nara kung saan unang kinausap ng magkakapatid ang puso niya, napatingala siya sa kalangitan. Tahimik, payapa, buo. Hindi na siyang dalagang umaakyat sa bundok dahil sa hiya o takot. Siya na ngayon ang dalagang bumababa mula sa bundok upang magbigay liwanag sa iba. At sa wakas, natupad ang pangarap niyang hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong San Marudo.